Puno ng disgusto ang mga mata ni Vanjo nang muli pa niyang tingnan ang mukha ng nobya. Ilang ulit pa niyang naiiling ang kanyang ulo. Hindi makapaniwalang ganun ang kahantungan nila. Masyadong nilamon ng pangarap ng karangyaan ang isipan ni Sabrina. Gayong kaya naman nilang mamuhay ng simple at normal lang na sila lang sa malayong probinsya. Kung ipipilit mong gusto mo, Sabrina, mabuti pang maghiwalay na lang tayo. Tutal, ayaw mo rin namang makinig sa akin. Maghiwalay na lang tayo. Ibibigay ko ang kalayaang nais mo. Napaawang ng bibig ni Sabrina, subalit ilang minuto lang naman yon. Hindi niya lubos maisip na hamunin siya ng nobyo nang hiwalayan ng dahil lang sa ganung dahilan. Kailangan niyang umalma. Leo, gawin mong gusto mo. Magtrabaho ka sa kumpanyang gusto mo. Hindi kita hadlangan at pipigilan. Subalit ang kapalit niya na yung pagkaputo na ugnayan ko sa'yo. Naintindihan mo? Oras na umapa ka sa kumpanya ng mga Barwell. Kahit pa sa interview lang yan. Isipin mong tinapos na natin ang relasyon natin. Hindi mo na ako kasintahan, Sabrina. Pagputol nito sa mga sasabihin pa niya sanang explanation sa nobyo. Bago pa muling makapagbigay ng reaksyon ng babae, ay tinalikuran na siya ni Vanjo at pamarcha ng lumabas ng apartment. Malakas pa nitong isinara ang pintuan na nagpaigtad sa kinauupuan ni Sabrina. Pinanood niya lang ang pinto ng ilang segundo. Wala siyang planong habulin ito. Hahayaan niyang lumamig na lang muna ang ulo ng nobyo na alam niyang hindi naman siya kayang tiisin. Mahal siya nito, kaya babalik ito. As if naman makakaya niya akong tiisin na hindi makausap. Araw lang ang bibilangin at okay na kami ulit. Parang hindi ko naman kilalang likaw ng bituka niya. Kailangan ko lang siyang bigyan ng space. Kinabukasan ay masinsinang buklat ni Kenji ang resume ng mga nag-apply ng trabaho sa kanyang kumpanya. Nakaugalian na niya iyon. Hindi niya binibigay ang buong kontrol sa HR ng company. Mamimili siya sa mga nag-submit ng resume after noon ay sa kanya ibibigay sa HR ang pagpapasya dito. Anong background nito? Turo niya sa resume ni Sabrina dahil pamilyar ang apelyido ng aplikante. Ang ilan sa mga applicants ay kailangan din na may minimal na background check. Isa yun sa mga requirements upang mapiling makapasok sa kanilang kumpanya. Hindi gaanong malalim. Medyo lang Mr. Barwell. Actually, pinsang buo yun ni Andre Arcila. Yung cornea donor ni Miss Britney. Tumangutang mo lang si Kenji sa nabanggit na pangalan ni Caroline. Natatandaan niyang lalaki. Sino ba namang makakalimot dito? Kontrobersyal ito para kay Kenji noon. Ito lang naman ang donor ng cornea ni Britney na pinagselosan niya noon ng sobra at nagawa pa niyang saktan. Nakaramdam siya ng kaunting guilt sa puso ng maalalang pangyayaring yon. Kung walang mga mata ng lalaki, siguro wala ng buhay na meron si Britney ngayon. Dahil sa kakulangan nito ng kakayahang makakita. Walang isang Britney Joanna na excited na magbukas ng kanyang gallery at naipagpatuloy ang pangarap niyang naudlot. At bilang pasasalamat, gusto niyang ibalik ang kabutihan ng lalaki sa mga kamag-anak niya, hindi man sa direktang kapamilya nito. Itong isa sa kukunin niya sa maraming applicant. Sa paraang iyon, parang paunti-unti na rin siyang makakabawi dito ng lingid sa kaalaman ng lahat. Hindi niya na kailangan pang ipaalam iyon. Isa pa kung wala sina Andre at ang asawa nito, wala silang Andrea ni Britney ngayon. Hindi kompletong kasiyahan nila dahil sa bibong bata na turing na niya ay parang sariling anak na hindi niya lubos maisip noon. Choose her. Hindi na kailangan ng interview. Direct hired mo na siya. Pakisabi doon sa HR. Po? Seryoso kayo, Mr. Barwell? Gulantang na tanong ni Caroline na biglang napakurap-kurap na. Oo, Caroline. Gusto ko lang makabawi sa mga taong may kaugnayan kay Andre kahit hindi nila alam. Alam mo naman ang buong kwento, hindi ba? Hindi mo na rin kailangan pang ipaalam sa kanya ang tunay na dahilan ko kung bakit na-hired siya. Ipalabas mo na lang na select siya. Sabihin mo na lang na sobrang short natin sa tao kung kaya naman mabilis din ang process ng hiring staff natin. Tumango lang si Caroline. Ang akala niya type na naman ito ng amo. Kung kaya ganoon, yun pala itatanaw lang ito ng utang na loob sa mga nangyari noon. Maganda naman yun. Nahiling na lang niya na huwag na sana abusuhin yun ng pinsan ni Andre. Oras na malaman. Baka kasi gawin nitong advantage ang lahat ng iyon. Tsak na magkakaroon na naman sila ng gulo. Hindi pa man nagsisimulang babae, naiirita na kaagad kay Sabrina si Caroline. Paano ba naman kasi ang order nitong uniform ay mas masikip sa actual size ng katawan niya? Hindi naman ito aminin na halatang sinasadya niya yon. Marahil ay doon siya komportable o dahil gusto niyang akitin ng mata ni Kenji na alam ni Caroline na matagal na nagbago. Miss Arcila, hindi pwede yung ganyang uniform. What is wrong with my uniform? Pwede na ito. Dito ako komportable.
Napaawang ang bibig ni Caroline, bahagyang napakamot na sa noo. Yun na nga bang sinasabi niya? Mukhang hindi magiging maayos ang relasyon nila bilang magkatrabaho. Ngayon pa lang ay nag-iinarte na ito na alam niyang hindi lang yun ang gagawin. Oras na magtagal-tagal pa ito sa nasabing trabaho. Masyadong fitted. Hindi ka nandito sa trabaho upang irampang hubog ng katawan mo. Saka kapag nakita ka ni Mr. Barrowell, baka on the spot ay matanggal ka. Pinagsasabihan lang naman kita. Sayang naman hindi ba? Kung nakapasok ka ng mabilis, mabilis ka rin na. Oo na, magpapalit na ako. Magdadagdag ako ng size. Ang dami mo namang sinasabi. Palihim nang umisi si Caroline. Natatawa sa reaksyon ng babaeng takot na mawalan ka agad ng trabaho. Oo nga naman. Kaganda na nga ng posisyon nito na magaan lang naman tapos may malaking sahod pa. Tapos matatanggal lang siya kaagad. Hibang siya kung hahayaan niyang mangyari ang bagay na yon. Good. Hindi ka naman pala mahirap kausap, Sabrina. Sabrina? Hindi na Miss Arcila? Mas mataas ang posisyon ko sa'yo bilang tunay na sekretary ni Mr. Barrowell. Pwede kitang tawagin sa pangalan mo. Tawagin mo rin akong Caroline. I don't mind. Ayos lang din sa akin. Maging casual na lang tayo. Got it, Sabrina? Sana magtagal ka't hindi maging pasaway habang ginagawa ang trabaho mo. Pakiramdam ni Sabrina ay nagsiselos lang si Caroline sa kanya. Kung kaya naman ay ganitong pakikitungo nito. Malamang mas maganda naman siya sa kanya at mas bata pa. Lihim na sinipat niyang itsura ni Caroline at napagtanto niya na marapat lang talaga na maging threat siya sa tunay na sekretary ni Kenji. Pakipirmahan na lang ang lahat ng ito at subukan na bukas din ay maaari ka nang mag-umpisa sa trabaho. Sinunod ni Sabrina ang sinabi ni Caroline, mabilis niyang pinirmahan. Ang mga kailangan at ilang minuto lang ay nakakuha na siya ng ID. Nag-briefing na siya kung ano ang magiging trabaho niya na si Caroline na rin ang gumawa. Ang trabaho lang na gagawin niya ay ang sumama kay Kenji. Sa mga lakad niya gaya ng meetings at ilang social events. Sasama rin naman si Caroline sa mga ganong lakad, ngunit magkaiba pa rin sila. Mananatiling nakasuot ng uniform ng kumpanya si Caroline na ibinagtaka ng sekretary. Iba ang nahihimigan niya doon ngayong pareho lang naman sila ng posisyon. Hindi niya tuloy mapigilang magduda sa kung anong plano ni Kenji sa babae. Samantalang si Sabrina ay may privilege na magsuot ng casual dress and those expensive dresses and jewelry were also provided by the company. Ngunit pagkatapos ng event na hindi rin naman malaki ay kailangan din niyang isauli iyon. Hindi naman palagi pero may pagkakataon lang nakakailanganin siya ni Kenji doon at nakadepende rin sa lalaki kung uniform ang susuotin niya o dress. Pinagtaas pa ni Caroline ng kilay. Nadipin na pa ang kanyang hinala kahit na wala namang basehan. Ganun pa man na hinayaan na lang niya ang desisyon ni Kenji. Sigurado siya na alam nitong ginagawa. Tama nga siya. Sa una lang ito na ilang munting social events at nang tumagal ay gaya na rin niyang uniform ng kanilang kumpanya. Ang suot nito gaya ng average employee ng Barrowell firm. Okay na nung una eh, bakit kailangan naka-uniform na rin ako na gaya mo? Reklamo ni Sabrina kay Caroline na makalapit. Nasa isang malakihang dinner banquet sila kung saan mga elites ang naroroon. May hinang natawa si Caroline sa hilatsa ng mukha nitong halatang inggit na inggit sa mga dumalo dito. Ini-imagine na ano kayang pakaramdam kung makikihalubilo sa mga mayayamang naroon. Nagbabaka sakali na baka makabingwit pa siya ng mayamang bachelor kung makikipagsabayan siya ng suot na maganda. Buti nga pinasama ka pa niya eh. Bakit hindi ka na lang magpasalamat? Sana alam mong boundaries ng employee at employer relationship. Kagaya kong trabaho mo, kaya huwag kang umastang muse niya. Eh di sana hindi na lang ako isinama. Mas gusto ko pa nga yun. Nandiyan ka naman nakasama niya. Inirapan lang siya ni Caroline. Parang hindi nga yata siya mali sa hula na aabusuhin nito ang kabaitan ng amo nila. Pasalamat na rin siyang hindi ito pinagbihis na maganda ni Mr. Barrowell. Tsak, yayabang pa ito. Wow, kung makapag-react ka naman sobrang affected lang. Wash your mouth, Sabrina. Kasama niya si Miss Joanna. Ipapaalala ko lang sa'yo na narito ka dahil sa trabaho. Huwag mo sanang bigyan ng dahilan si Mr. Barrowell. Ng dahilan para tanggalin ka. Saka kung kakalabanin mo si Miss Joanna, back off. Hindi ka doon mananalo. Walang-wala ka sa kalingkingan niya. And additional information lang. May dalawa silang anak. Pinaikot lang nitong mga mata na hindi umalis sa tabi ni Caroline. Wala siyang pakialam kung 10 man ang anak ng kanilang amo. Hindi siya interesado na ungkatin ang buhay nito. Tama na yung alam niyang ito ang dahilan kung bakit namatay ang kanyang pinsan at ang asawa nito. Sa kanyang suot na damit ay nakikita niyang malayong antas ng kanilang pamumuhay sa mga bisitang naroon at yun ang main concern niya at naman ng kanyang isipan.
Noong una, ang akala niya ay may gusto sa kanya si Kenji dahil sa atensyon na ibinibigay nito. Ngunit noon lang pala yon. Noong una lang siya pinahalagahan nito na hindi niya alam kung ano ang dahilan. Ayaw na niyang magtanong. Isa pa naniniwala siyang na love at first sight marahil to sa resume niya kung kaya siyang napili. Base na rin sa sinabi sa kanya ni Caroline, biglang napaayos ng tayo si Sabrina nang makita niyang pagpasok sa dinner banquet ni Kenji kasama si Britney. Naburo ng mga mata niya sa kanilang kamay na magkahawak. Tumabang na ang panlasa niya. Ang ganda ni Miss Joanna, hindi ba? Bagay na bagay sila ni Mr. Barrowell. Bulong pa ni Caroline sa gilid niya. Nangaasar ang tono nito na hindi niya naman pinagukulan ng pansin. Si Britney ay nakasuot ng isang kulay abo na damit na may kulot na itim na buhok tulad ng isang talon na nakatali sa likuran ng kanyang ulo. Pinalamutian ng mahabang mga hikaw ng perlas at may hawak na isang bag na kanyang kamay. Isa siyang larawan ng isang eleganteng babae. Sa ilalim na nakakasilaw na liwanag ng kristal, ang mga itim na mata ni Kenji ay bahagyang nakalantad kung paano niya mahal si Britney sa tabi niya. He looked so in love and proud being with her at that moment. Parang gusto ko na kagad umuwi, mahinang bulong ni Kenji nang dumukwang palapit sa tenga ni Britney. Naabot tenga na ang ngiti. Huwag na tayong magtagal dito ha, makipag-socialize lang tayo ng konting oras. Natatawa siyang nilingon ni Britney. Dama niya ang init ng palad nito na nasa isang bahagi ng bewang niya. Bakit naman? Sayang naman ang attire ko kung agad tayong uuwi. Kakarating lang natin. Sobrang ganda mo kasi at pakiramdam ko, lahat ng lalaki dito ay magkakaroon ng interes sa'yo. Mahinang natawa si Britney na kaagad ding nawala nang makita niya ang pamilyar na mukha ni Sabrina sa tabi ni Caroline. Nakatingin din ito sa kanilang banda na para bang nakikipaglaban ng titigan. Salit-salita na lumipat ang tingin niya sa dalawang babae na pareho ang suot na uniform. Biglang nanuyo ang lalamunan niya na mapagtanto. Employee ba ni Kenji ang babaeng ito dahil gaya ni Caroline ang suot nitong uniform ngayon? Hindi naman nakaligtas sa mga mata ni Kenji ang tinitingnan ni Britney kung kaya siya na nagkusang magsalita upang mag-explain. Malamang kilala rin ito ni Britney dahil kay Andre. Si Sabrina, hindi nagsalita si Britney na nanatili pa rin ang seryosong tingin sa babae. Pinsan siya ni Andre na donor mo ng cornea. Gusto kong bumawi kaya ni-hire ko na siya sa kumpanya. Otomatikong ginawang pagbaling ni Britney kay Kenji. Puno ng katanungan ng kanyang mga mata. Hinire mo siya dahil kay Andre? Oo, dahil gusto kong makabawi. Bakit hindi mo muna sinabi sa akin ang desisyong iyon? You could give her some amount of money as a compensation. Hindi mo kailangang papasukin sa kumpanya mo ang isang kagaya niya, Kenji. Why not? Should I fire her? Ano problema? Ayaw mo sa kanya? Tinutulungan ko lang siya na. Anong mga sinabi niya sa'yo? Nabanggit niya bang tungkol kay Andrea? May panik na sa boses ni Britney. Kung kanina'y masaya pa siya at ayos na ayos, parang siya na ngayon ang gustong mag-ayang umuwi. Hindi naman kami madalas na magkausap, tungkol lang ang lahat ng iyon sa trabaho. Saka si Caroline pa rin naman ang sekretary ko. Pinasama ko lang siya ngayon just in case na hindi makasama sa akin si Caroline next time. Never mind. Kung sakaling may mabanggit siya tungkol kay Andrea, pwede bang ipaalam mo sa akin? Sa tono ng boses ni Britney ay nababasa na ni Kenji ang nais nitong ipahiwatig. Para sa kanya ay hindi naman masama na ipakilalang bata sa ang kanila. Ngunit kung ayaw ni Britney, kailangan niyang igalang ang desisyon nito. Hindi niya ito papangunahan. Alright baby, let's go. Ipapakilala kita sa ilang mga business partners ko na nandito. Ipagmamalaki kita. Giya na nitong masuyong hinaplos pa ng likod ng palad ang isang pisngi habang malapad pa rin ang ngiti. Kibit ang balikat na walang pakialam na nagpagiyan na si Britney kay Kenji. Matapos nang ngumiti ng matamis sa banda ni na Caroline, sinigurado niyang makikita ng babae. Nginitian siya ng sekretary ni Kenji pabalik habang seryosong nakatingin lang si Sabrina sa kanya na tila bang tingin sa kanya ay karibal sa atensyon ni Kenji. Nagpalapad pa yung ngiti ni Britney nang mapansin. Mahigpit niya pang hinawak ang isa niyang kamay sa braso ni Kenji. Ipinakitang pag-aari niyang lalaki sa lantad ang inggit ng mga mata ni Sabrina. Kumislap ang diamond ring na nasa kanyang daliri na bigay ni Kenji. Bagay na hindi nakaligtas sa paningin ni Sabrina na parang sinampal ng katotohanang pag-aari niya si Kenji. Umangat ang gilid ng labi ni Britney. Gumisi pa siya ng bahagyang halikan siya ni Kenji sa kabilang pisngi matapos itong bumulong sa tenga niya na tila ba kinikiliti siya ng mainit na hininga. Gusto niyang mapahagalpak nang makita niyang sobrang apektadong mukha nito. Sabrina, anong ginagawa mo? Lutang ka? Nakikinig ka ba sa mga sinasabi ko? Ayoko nang paulit-ulit ha.
Untag ni Caroline na kanina pa kinukuha ang atensyon niya sa mga sinasabi nito. Otomatikong lumuwag ang kamao ni Sabrina na kumuyom kanina nang dahil sa ginawa ni Britney. Muling bumalik ang galit niya sa babae dahil pakaramdam niya ay sinasadya niyang gawin ang bagay na yon upang mas asarin siya. Sa isip niya ay ang lakas ng loob nitong hamakin siya. Kung hindi nang dahil sa pinsan niyang si Andre, ay hindi naman ito muling makakakita. Malamang tuluyan na nabulag ang paningin nito at nilamon na ng kadiliman. Tapos kung isihan siya nito na puno ng pagmamalaki. Ganun-ganun na lang yon. Kung pwede lang din nadukutin niyang mga mata nito at bawiin on the spot ang cornea ni Andre, ay ginawa niya na para matanggal ang kayabangan nito sa katawan na harap-harapan nitong pinapakita. Pasalamat itong wala ito sa plano niya dahil tsak na magiging kawawa siya rito. Humanda ka sa aking Britney, Joanna ka. Makakakuha rin ako ng tiyempo na magagantihan ka. Igaganti kong pinsan ko sa kawalang hiyaan mo at pagiging makasarili mo. Pati na si Anisha. Wala kang utang na loob. Dapat nga maging mabait ka sa akin. Kaso'y baliktad pa yun. Malakas na tinapik ni Caroline ang isang balikat ni Sabrina na wala pa ring response sa kanyang pinapaliwanag. Mukhang matatapos yata ang dinner banquet na wala itong natututunan sa mga tinuturo niya habang naroon sila dahil malayo ang layag ng utak ng babae. Sabrina, wala ka sa tamang pag-iisip? Ano bang nangyari sa'yo ha? Kung hindi mo pala kaya ngayon na mag-absorb ng ibang details, sana hindi ka na lang sumama. Anong matututunan mo kung lutang na lutang ka? Diyos mio, Sabrina, ang hirap mo namang turuan. Itinaas ni Sabrina ang dalawa niyang kamay kay Caroline na masama ng tingin ipinupukol sa kanya. Alam niyang napipiko ng babae dahil kanina pa ito nagsalita ng salita doon. Nalagpas lang naman sa kabilang tenga niya at hindi niya pinapakinggan ng buo kung ano. Teka lang Caroline, gagamit lang ako ng banyo. Bago pa makasagot si Caroline, ay mabilis na siyang tinalikuran ni Sabrina upang magtungo ng banyo. Nasa punan ni Caroline ang kanyang noo sa pagiging walang modo nito at pala desisyon. Wow ha, kaya bago-bago may sariling desisyon ng gagang ito. Kapag talaga akong pinagalitan ni Mr. Barwell dahil sa pagiging wala niyang alam, malilintikan siya sa akin. Hindi nakaligtas ang ginawang yun ng babae kay Britney na kanina pa pinagmamasdan ang galaw ni Sabrina. Kailangan niyang malaman kung anong sadya nito at nag-apply ng trabaho sa Barwell firm. Hindi porket naroon si Kenji ay tatahimik na lang siya at hahayaan ito. Kailangan niyang mapalayas ito sa kumpanya ng lalaki kung nais niyang magkaroon ng peace of mind o kahit hanggang sa tuluyan nilang mailipat ang apelyido ni Andrea sa kanila nang hindi nalalaman ni Kenji ang kanyang mga dahilan. Ayaw niyang masira nito ang kanilang umaayos na relasyon. Kailangan magkusa itong umalis habang hindi pa ito lumilika ng gulo sa kanilang pagitan. Ang makita pa lang ang mukha nito, alam niyang hindi na yun magdudulot ng maayos. Doon pa lang sa gulong nilikha nito sa gallery niya. Gamit lang ako ng bathroom. Agad naman siyang pinayagan ni Kenji matapos ng ilang minutong pagmasdan ng mukha. Ngunit tumayo ito upang malamang ay samahan siya doon. Mabilis siyang pinigilan ni Britney. Paano niya magagawang plano kung naroon ito? You don't have to come with me, Kenji. Saglit lang naman ako doon. Don't worry, babalik din ako kaagad dito after kong gumamit. Hindi kita iiwanan. Huwag kang praning dyan. Ilang minuto pang tinitigan ni Kenji ang mukha ni Britney. Binabasa ko may iba pa ba itong agenda sa banyo. Malit na siyang ngumiti na makitang wala naman ditong kahinahinala. Come on, Kenji. Hindi ako tatakas o lalayas. Babalik ako kagad. Wala kang tiwala sa akin? Pilit na pinatunog ni Britney nang nagtatampo ang kanyang boses. Gagamit lang ako ng banyo. Pagkaklang na tumawa si Kenji na bahagyang iniiling ang ulo nang makaani na ng pangungutya sa mga kasama nila sa table sa pagiging mahigpit nito umano at clingy sa kasamang babae. Ipinagkibit lang naman niya yun ng balikat. Ganito naman ito dati. Iba lang ngayon na mas naging doble. Hindi siya sanay pero gustong-gusto niyang ginagawa ito nito. Alright, balik ka agad. Huwag na kung saan-saan dumaan upang sumabit ha. Si Britney naman ang natawa sa sinabing yun ng lalaki. Saan naman siya sasabit? Wala naman siyang gaanong kakilala. Sinasabi ko lang na huwag ka magtatagal sa banyo. Okay, saglit lang ako doon. Tinalikuran na siya ni Britney na nagtungo na ng banyo. Hindi siya pumasok sa cubicle. Bagkos ay binuksan niya lang ang gripo at mabagal na naghugas ng kamay. Pasulyap-sulyap sa kaharap na salamin na tila ba sinisipat ang kanyang mukha doon pero ang totoo, ibang pakay niya dito. Saktong iisang cubicle lang ang nakasara na alam niyang si Sabrina ang laman nito. Kanina nilingon niya si Caroline papunta doon at wala pa rin si Sabrina. Sa tabi nito kung kaya malamang inaron pang babae. Ipinagpatuloy niyang paghuhugas ng kanyang kamay
hanggang sa bumukas ang cubicle at niluwano ng babaeng kanyang pakay. Bulantang na napatingin ang mga mata nito sa salamin kung saan nakatingin din si Britney habang hinuhugasan niyang kanyang kamay kahit na alam naman niyang walang anumang dumi sa palad niya. Nagkibit siya ng balikat na parang coincidence lang din yon. Anong maitim mong plano at makapal ang mukhang nag-apply ka ng trabaho sa kumpanya ng mga Barrowell? Diretsong tanong ni Britney na hindi na kailangan pang magpaligoy-ligoy. Para ano? Lumikha ng gulo? Ano ang mangyayari ngayong nalaman na ni Britney ang ginawang pagpasok ni Sabrina sa kumpanya ng mga Barrowell? Ano kayang gagawin ni Sabrina sa naging akto ni Britney sa kanya? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.